Tita naman, bakit kay Lola Erlinda pa? Ayoko ron. Singhal ni Sofia sa kanyang tita na tinutulungan siyang mag-impake ng gamit. Napailing naman ang kanyang tita. Hindi ka pwede sa akin. Doon ka sa nanay ng ama mo. Alam mo namang mahirap lang kami. Doon, kahit na probinsya, hayahay naman ang buhay mo. Huwag ka nang magreklamo. Patay ng mga magulang mo. Wala ka nang ibang pupuntahan. Huminga ng malalim si Sofia. Labis na talaga ang iritasyon na nararamdaman niya. Hindi naman siya malapit sa mga magulang, pero binibigay naman lahat ng gusto niya. Kaya kahit paano, mahal ni Sofia ang mga ito kahit na minsan ay napagbubuhatan siya ng kanyang ama at sinisigawan. Natuto na lang siyang umiwas at palagi naman siyang nasa labas kaya hindi rin siya naiinis. Walang pakialam ang mga ito kahit ilang araw pa siyang hindi umuwi. Mahal niya ang mga magulang pero malayo ang loob niya sa mga ito. Basta mabigyan lang siya ng pera, okay na sa kanya. Wala siyang pakialam kahit na palaging umaalis ang mga ito. Hindi siya mahal o hindi siya iniintindi. Kaya ang salitang pamilya ay parang simpleng salita na lang kay Sofia. Wala siyang pakialam kung may pamilya siya o wala. Gayunpaman, hindi man katulad ng tipikal na pamilya ang mayroon siya, mas ayaw niya naman sa kanyang Lola Erlinda. Ni ayaw nang makita ng kanyang ama ang matanda. Tapos doon lang pala siya itatapon pagkatapos mamatay sa aksidente ng mga magulang niya. Hanggang sakayin lang kita ihahatid. Mag-aabang ng lola mo sa terminal, nandyan ang number sa cellphone mo. Saad ng kanyang tita. Pero ayaw niya pang sumakay. Ano, ganun na lang? After mamatay ni na mama at papa, itatapon niyo ako kay lola? Paano mga ari-arian? Ano, ibibenta mo? Napailing naman ang kanyang tiyahin na kapatid ng kanyang mama. Mukha bang may karapatan ako ron? Sa'yo pa rin yon. Mahirap lang kami pero hindi ako nang kakamkam. Ang gusto lang namin, umalis ka rito at magsimula ka ng bagong buhay sa malayo kasama ang lola mo para may iintindi din sa'yo. Napairap naman si Sofia. 16 na ako. Kaya ko ng sarili ko. At anong delikado? Imbento ka? Namatay ang mga magulang mo. May namaril sa kanila. Pag-amin ng kanyang tiyahin. Hindi sila namatay sa aksidente. Pinalabas lang yon para walang mag-question. Kaya para hindi ka madamay, lumayo ka na muna rito. Doon natigilan si Sofia. Hindi siya makapaniwala sa narinig. Hindi niya maintindihan kung anong mga nangyayari. Ano? Bakit? Sino gagawa nun sa kanila? Bulalas pa ni Sofia. Napabuntong hininga ang kanyang tita. Saka mo na alamin kapag matanda ka na. Pero ito lang ang masasabi ko. Yang mga luho mo, yang buhay na binigay sa'yo, galing sa illegal na ginagawa ng mga magulang mo. Wala kang alam dahil hindi naman nila pinapaalam at palagi ka rin namang naiiwan sa inyo kasama ang katulong, hindi ba? Dahil sa mga sinabi ng kanyang tita, hindi na siya nakapagsalita pa. Gulat na gulat siya sa kanyang mga narinig. Tama naman na wala siyang pakialam sa mga ginagawa o sa negosyo ng mga magulang niya. Dahil minsan lang naman umuwi ang mga ito. Kapag naman umuwi ng mga ito, may bahagyang takot siya dahil alam niyang marahas ang kanyang ama. Kaya kapag alam niyang uuwi ang mga ito, nagpapaalam siya ng sleepover sa mga kaibigan. Wala namang pakialam din ang mga magulang niya. Sige na, sakay na Sofia. Mag-iingat ka. Huwag kang mag-alala, hindi ka pababayaan ng lola mo. Sabi pa ng kanyang tita na para bang mapapanatag siya. Namalayan na lang ni Sofia na nakaupo sa pinakahuling upuan sa bus. Nakatingin lang siya sa madungis na bintana habang walang imik. Maya-may nagsalita na ang konduktor. Huling stop na! Bumaba ng mga bababa! Tumayo si Sofia at isinabit ang backpack sa isang balikat. Nandoon na siya sa nakakainis na probinsya ng kanyang lola. Sofia! Tawag sa pangalan niya. Nakatayo si Lola Erlinda sa tabi ng hintayan ng mga pasahero. May kaunting ngiti ito sa mga labi pero mukhang masungit. Napairap na lang si Sofia. Ayaw niya pa naman sa mga matatanda. Karamihan sa mga nakasalamuhan niyang matatanda dati, purong maliligalig. Bumagal si Sofia. Amoy palay at tuyong dahon ng hangin. Mas lalo pang umusbong sa kanyang iritasyon. Kanina pa akong naghihintay sa'yo, apo. Tugon ni Erlinda at akmang yayakapin siya pero pag-atras lang ang kanyang ginawa. Walang yakap
walang ngiti. Isang tango lang na parang bisita lang si Sofia at hindi hinahayaang ituring siya nitong apo. Pagod na ako, gusto ko na magpahinga. Walang galang na sabi ni Sofia. Tumango naman si Lola Erlinda. Sige, pero pakakainin muna kita dyan sa eatery. Hindi ako nagluto dahil maaga kong naghintay sa'yo, apo. Kumain na muna tayo. Umiwas naman si Sofia ng tingin. Sige, gutom na rin ako. Ang haba ng biyahe papunta dito. Siguro may aswang dito. Bahagyang natawa si Lola Erlinda. Walang aswang dito. Huwag kang mag-alala. Pagkarating sa eatery, nag-order na si Lola Erlinda ng pagkain nila. May kanin, gulay, pansit at saka pritong isda. May karne din pero binigay nito sa kanya dahil hindi kumakain ng karne ang kanyang lola. Itong isda, sayo rin. Saglit po at ipaghihimay kita. Nakangiting sabi nito at kinuha ang isda. Binawi niya naman agad iyon. Huwag na, kaya ko na. May mga kamay naman ako. Bahagyang nawala ang ngiti ng matanda. Ay, pasensya na. Nakalimutan ko. Dalaga ka na pala, Sofia. Pasensya na. Nasanay lang ako noong bata ka. Ako palagi ang naghahanda ng pagkain mo. Palagi kitang sinusubuan. Hindi na siya nagsalita. Hindi niya alam pero wala siyang maalala sa kanyang kabataan. Batid ni Sofia na baby pa lang hanggang 5 years old, si Lola Erlinda ang nag-alaga sa kanya. Naputo lang yon nang bumukod ang mga magulang niya. Hindi niya alam kung bakit, pero lumaki siyang galit kay Lola Erlinda dahil galit din ang kanyang mga magulang rito. Tanda niya rin noon kung paano sila pinalayas ng matanda noon. Ang tagal kitang hindi nakita, apo. Alam mo, mabuti nga't may internet na. Nito lang ako nagkaroon ng cellphone at natuto. Nakita ko ang mga picture mo. Napansin ko rin na mas madalas mong kasama ang mga kaibigan mo roon. Siguro, nalungkot ka nang umalis ka ron. Lumaki kang maganda, apo. Papuri ni Lola Erlinda. Wala siya sa mood makipag-usap, pero hindi niya napigilang sumagot. Alam mo, ayoko naman talaga dito. Napilitan lang ako kasi dito ako dinala ni tita. Pero kung ako ang papipiliin, hindi ko gusto sa poder mo. Galit ka ba sa akin, apo? Malumanay nitong tanong. Hindi agad nakasagot si Sofia. Galit sa'yo sina mama at papa. Kaya, galit ka sa akin. Dugtong pa ni Lola Erlinda. Hindi tayo close. Huwag ka na lang magsalita na parang marami kang alam sa buhay ko kasi wala ka namang alam. Sabi niya na lang. Pagkatapos kumain, tahimik silang naglakad. Mabagal maglakad si Lola Erlinda, kaya mas lalo siyang naiinis. Ayaw niya namang umuna dahil hindi niya naman kabisado ang lugar. Halika na, apo. Dito ka rin sa loob ng tricycle. Nakapaldak at maikli ang suot mo. Sabi sa kanya ni Lola Erlinda. Umiling naman si Sofia. Sa labas na lang ako, hindi ko gustong katabi ka. Napabuntong hininga na lang ang matanda at hindi na pinilit pa. Pagdating sa bahay, si Sofia ang unang bumaba. Medyo naaalala niya ang bahay na yon, pero marami na rin namang ipinagbago. Nilinis ko ang kwarto mo, sabi ni Lola Erlinda habang inaalis ang kandado ng gate. Hindi mo naman kailangan gawin yon, irap ni Sofia habang naglalakad pa alis. Napangiti naman si Lola Erlinda. Ginawa ko pa rin. Siyempre, para maging komportable ka. Halika't ihahatid kita. Hindi na ako bata, ituro mo na lang. Singhal ni Sofia. Hindi nga, sagot ni Lola Erlinda mula sa pintuan. Pero, 16 ka pa lang. At habang nasa poder kita, susunod ka sa mga patakaran ko. At unang-una sa patakaran ko, gumalang ka sa mas nakatatanda sa'yo at magpo at opo ka. Palalampasin ko ang hindi mo pagmamano, pero sana'y may respeto kang makipag-usap. Hindi magandang tingnan, palaging pabalang ang tono mo. Umirap si Sofia. Ano naman? Akala mo ba pwede ka nalang sumulpot at magkunwaring pamilya tayo? Hindi porke nandito ako, makokontrol mo na ako. If I know, kapag may nagawa kong mali katulad ni Papa, palalayasin mo rin ako. Nagpapanggap ka lang naman na may concern sa akin. Hindi ako nagpapanggap. Mahina ngunit matatagang boses ni Lola Erlinda. Kailanman, hindi ako nagpanggap. Palagi kitang inaalala, apo.
Kung alam mo lang, bakit ako dinala rito? Tanong ni Sofia at puno ng paitang boses. Sigurado akong may iba pang pwedeng tumanggap sa akin. Kahit sino basta wag lang ikaw. Wala nang ibang tatanggap sa'yo. Ako lang. Mahinang sabi ni Lola Erlinda. Tumalikod si Sofia, ayaw harapin ang matandang nangingialam sa buhay niya ngayon. Galit na galit sila. Ang mga magulang ko sa'yo, alam mo ba? Sabi nila, sinira mong lahat. Hindi natinag si Lola Erlinda. Hindi laging mabait ang mga magulang mo, Sofia. Pero siguro nga, mahal ka nila at hindi ko sisirain ang mga alaala mo sa kanila. Hindi ko alam kung paano sila naging magulang sa'yo, pero gusto kong alamin at gusto ko ring hayaan mo sana akong mahalin ka. Nagngangalit ang mga mata ni Sofia, pero walang luhang lumabas. Wala akong pakialam. Hindi ko gusto ang pagmamahal mo. Ayoko rin ng pamilya ko, ikaw din lang. Umatras si Lola Erlinda. Magpahinga ka na. Mamaya lumabas ka ng kwarto para sa hapunan. Magluluto ako. Dire-diretso siya papunta sa kwarto. Hindi ako gutom. Napailing ang kanyang lola. Magugutom ka rin. Isinara niya na ang pinto. Umupo si Sofia sa gilid ng kama. Kinamumuhian niyang lugar na yon. Kinamumuhian niya ang bahay ni Lola Erlinda. Natulog na muna siya. Pagkagising, kinuha niya ang maletang nauna na roon ng nakaraan pa. Nakatayo si Sofia sa gitna ng kwarto habang nakatitig pa rin sa maletang hindi pa rin binubuksan sa paanan ng kama. Hindi ka pa nag-aayos? Tanong ni Lola Erlinda mula sa pintuan. Wala rin naman akong balak tumagal. Bulong ni Sofia at napairap na naman. Napailing naman ito. Dito ka na titira ngayon. Nilingon niya ang matanda. Ayoko rito. Ang lumang bahay mo. Wala man lang aircon. Ang dami-daming kung ano-anong mga makalumang bagay. Ang hina pa ng signal dito. Sumulyap si Lola Erlinda sa kanyang kwarto. Walang masama sa bahay na ilang dekada nang nananatiling matatag. Mamanahin mo rin naman ito sa akin, apo. Saka ang mga makalumang bagay habang tumatagal, mas tumataas ang value. Wala akong pakialam. Walang galang, nasabi ni Sofia. Mataman lang siyang tiningnan ni Lola Erlinda. Maghugas ka na ng kamay. Handa ng hapunan. Labas ka na at pumunta ka na sa hapag. Wala siyang nagawa kundi ang lumabas. Nakaayos ang mesa para sa tatlo. May kanin, pritong galunggong at isang mangkok ng gulay. Parang eksena mula sa lumang litrato ng mahihirap na tao. Bakit tatlo? Tanong ni Sofia. Tumingin sa kanya si Lola Erlinda. Kakain dito si Alonzo, yung kababata mo. Alam mo, lumaking mabait si Alonzo. Sakristan din sa simbahan. Inaya ako kanina. Pinagbuhat ako ng galon ng tubig. O ayan, nandyan na pala siya. Napalingon naman si Sofia sa binatang pumasok sa loob ng bahay. Umawang ang bibig niya nang makita itong walang damit at pawisan pa. Pasensya na. Nandito na po palang apo mula. Nagmamadaling sinuot ni Alonzo ang damit. Pasensya na po at naghubad ako. Ang init kasi. Tinulungan ko lang po na magkumpuni ng jeep si tatay. Napatingin sa kanya si Alonzo. Ngumiti ito at bumati sa kanya. Napalunok siya at umiwas ng tingin. Halika na Alonzo, maupo ka na. Kakain na tayo. Nakangiting sabi ni Lola Erlinda. Tumango naman si Alonzo. Wow, ang sarap naman po ng hinain mula. Masarap po kayo magluto. Siguradong mapaparami po ako ng pagkain. Hindi napigilang barahin ni Sofia ang binata. Masarap ba yan? Galunggong at gulay lang naman. Wala man lang karne. Boring. Tumaas ang mga kilay ni Alonzo at natawa. Lola Erlinda, hindi mo naman po sinabing masama palang ugali nitong apo mo. Alonzo, hayaan mo na. Tiningnan siya ni Lola Erlinda. Sige na apo, maupo ka at kakain na tayo. Pangit din naman ang araw-araw karne. Bukas, mamimili ako. Sasamahan mo ako bukas, apo. Mamimili tayo ng karneng gusto mo. Pero hindi natin araw-araw ulam kasi nakakasawa rin naman. Hindi masamang ugali ko. Sagot ni Sofia at handa ng awayin si Alonzo. Pinatulan pa siya ng binata. Masamang ugali mo. Nagluto at naghain si Lola Erlinda tapos maghahanap ka pa ng iba at sasabihin mo pang hindi masarap. Alam mo, makontento ka sa hinahandang pagkain sa'yo. Maraming nagugutom.
Dahan-dahang umupo si Sofia. Magsisimula na sana siyang kumain, kaso nagdasal pa ang dalawa niyang kasama. Gayunpaman, wala siyang pakialam. Nang matapos ang mga ito, ang sama ng tingin sa kanya ni Alonzo. Sinaksak ni Sofia ang isda gamit ang tinidor. "Oh, bakit ganyan ka makatingin? Gusto mo ikaw ang tusukin ko?" Halatang dismayado si Alonzo. "Kung ayaw mo magdasal, sana huminto ka muna at hinintay mong matapos si Lola Erlinda. Masama ng ugali mo, wala ka pang galang sa Diyos." "Hindi ako religious katulad ninyo. Hindi ko alam na may mga taong nagdarasal pa bago kumain. Basta lang kami kumakain sa amin. Malay ko ba?" Naiinis niya pang sambit. Sumandok na ng kanin ang binata. "Pinagsasabihan kita para sa susunod, hindi mo nagagawin. Bawasan mo yung 5 mong sungay. Huwag mong pahirapan si Lola Erlinda dahil matanda na siya. Makinig kang bata ka." Bumaha ang iritasyon kay Sofia. "Anong 5 sungay? Anong bata? 16 na ako. Hindi na ako bata. Porke gurang ka na?" 18 pa lang ako. Hindi pa ako gurang." Natatawang sabi ni Alonzo. "Matangkad lang ako sa kapogi." Napairap siya. "Wow, yabang. Ngayon lang ako nakakita ng sakrista na mayabang." Napabuntong hininga si Lola Erlinda. "Alonzo, hayaan mo na. Huwag ka nang makipagtalo. Kumain na kayo. Isa pa, Sofia. Tama naman si Alonzo. Kahit sana sa pagdarasal, magbigay ka ng respeto. Marunong dapat tayo magpasalamat kahit sa simpleng mga bagay sa buhay natin." "Hindi ako sanay mag-pray," sagot niya habang umunguya. "Hindi naman mahalaga yan." Halatang dismayado sina Lola Erlinda at Alonzo. Nagpatuloy na lang siya sa pagkain. Ayaw niya sa lahat ang pinipilit siyang gawin ang mga bagay na hindi niya naman nakasanayan. "Oh, saan ka pupunta? Ubusin mo yan. Bawal magtira ng pagkain," sabi pa sa kanya ni Alonzo. Sinungitan naman ni Sofia ang binata. "Pakialam mo ba? Sa ayoko na. Bakit mo ba ako pinipilit?" Napailing muli si Alonzo habang kinukuha ang tira niyang pagkain at ito nang umubos. "Ay nako, sana kumuha ka lang ng sapat sa'yo. Maaksaya ka sa pagkain. Alam mo bang ayaw ng mga matatanda dito na may tirang kahit isang pagkain sa pinggan?" "Huwag mo nga akong pangaralan. Sino ka ba? Kapatid ba kita? Kamag-anak? Huwag kang mangialam sa buhay ko dahil hindi mo naman ako kilala." May bahid ng inis na sabi ni Sofia. "Oo, hindi kita kilala. Pero hindi ibig sabihin na hindi na kita sasawayin sa mga maling asal mo." Nagpatuloy ito sa pagkain. "Alam mo, tingnan mo ang mga magsasaka dyan na nagpapakahirap. Tapos maliit lang ang kinikita. Tayo, ang gagawin lang natin, bumili at isaing na lang. Pinaghirapan yan. Binili pa sa murang halaga sa talagang mga nagpapakahirap. Tapos sasayangin mo lang. Mahiya ka naman." Pagkatapos nilang kumain, nag-cellphone lang si Sofia. Bakasyon naman kaya wala siyang magawa. Ayaw niya rin lumabas dahil mukhang wala namang makikitang maganda. Naiinis pa siya sa mga bumibisita kay Lola Erlinda na lagi siyang napapansin. Kaya nagkulong na lang siya sa silid, pero nang maboring, lumabas na rin naman siya. "Ang boring sa lugar na to," sabi ni Sofia habang nakatambay sa terasa. "Hindi ko alam kung paano nabubuhay ang mga tao dito nang walang mall, walang traffic, walang kahit na anong masayang gawin. Wala bang mall dito?" "Meron naman, apo. Kaso 2 sakay pa, 30 minutes ang haba ng biyahe. Saka masaya naman dito. May talon dyan sa malapit. May mga hasyenda rin na pwedeng pasyalan. Kasi hindi naman madadamot ang mga may-ari. Mabait din ang mga tao rito, saka halos magkakakilala lang din. Ikaw, dayo ka rito. Pero kapag tumagal ka na, makikilala ka naman nila. Alam din naman nila na ikaw ang nag-iisa kong apo." Hindi niya napinansin ang kanyang lola. Wala naman siyang balak magtagal doon. Natatakot siya sa sinabi ng kanyang tita na baka masangkot siya sa ilegal na gawain ng kanyang mga magulang. Pero kapag lumipas ang mga taon, aalis din siya doon. Babalik siya sa kanila at hindi niya nababalikan pa si Lola Erlinda. Sapat na panahon na rin yon para sa tamang edad at kaya niya na ang kanyang sarili. Ibinaba ni Erlinda ang basahan. "Ano ba talaga ang kinakagalit mo, Sofia?" Sumagot naman siya. "Hindi ko alam. Baka dahil kamamatay lang ng mga magulang ko nung 1 linggo at ngayon ay nakatira ako ngayon dito. Ayaw ko dito.
Halos hindi na nga kita matandaan. At ayaw mo rin akong tawaging lola, apo. Malungkot itong napangiti. Sinusulatan ko ang mga magulang mo taon-taon. Nang magkaroon ng cellphone, nagpaturo ako. Nag-iiwan ako ng message o kaya'y tumatawag. Pero hindi mo naman ako sinasagot. Hindi raw ako makatawag sa'yo, sabi ni Alonzo. Kumunot ang kanyang noo. Kasi nakablock ka na sa akin. Ang kulit mo. Ayokong kinukulit ako. Napabuntong hininga si Lola Erlinda. Namimiss lang naman kita, apo. Kahit isang oras lang o kahit ilang minuto lang na makausap kita'y masaya na ako ron. Pero hindi mo naman ako pinagbibigyan. Babalik na ako sa kwarto? Malamig na sabi ni Sofia at tumayo na agad para takasan ng lola niyang kung ano-anong sinasabi. Pagkasara ng pinto, humilata si Sofia sa kama at tumitig sa kisame. Mabigat ang dibdib niya. Hindi niya talaga kayang buksan ang kanyang puso para kay Lola Erlinda. Pero mukhang kahit sino naman yata, mauubusan ng pasensya kay Sofia. Dahil isang araw, nagising na lang siya na mahigpit ang kanyang lola. Sofia! Tawag ni Lola Erlinda. Bumangon ka na. May gagawin tayo ngayong umaga. Pumikit si Sofia at itinakip ang kumot sa ulo. Ang aga-aga pa. Alas 5 pa lang. Sabi ko, bumangon ka na. Sagot ni Lola Erlinda, matatag pero kalmado ang tinig. Tumilaok na ang mga tandang dyan sa labas. Alas 3 pa lang, gising ng mga tao. Pero ikaw nakahilata pa rin. Bumangon ka na. Hindi pwede sa probinsyang ganyang gising. Lagi ka nalang nagpupuyat at alas 10 ng umaga nagigising. Wala ka nang nagagawa sa maghapon. Hindi mo ba ako pwedeng hayaang matulog? Singhal ni Sofia. Hindi mo ako utusan. Hindi mo ako pwedeng kontrolin. Tumahimik si Lola Erlinda saglit. Pero muli ito nagsalita at sa pagkakataong yun, mas istrikto ng boses. Sofia, sawa na ako sa ugali mong yan. Unti-unting umupo si Sofia. Ano? Akala mo ba, pwede kang tumira rito at gawin ang gusto mo? Pumasok si Lola Erlinda sa silid. Sinisigawan mo ako. Kinukutya mo ang lahat ng ginagawa ko. Tapos na yon. Napakurap si Sofia. Hindi makapaniwala sa biglang pagtindi ng sitwasyon. Akala ko pinapunta mo ako rito para alagaan ako. Bakit ngayon ganyan ka na? Oo, tugon ni Lola Erlinda. Pero bahagi ng pag-aalaga ay ang pagtuturo kung paano mabuhay. Paano tumindig sa sariling paa. Paano kung wala na ako? Sino ang mag-aalaga sa'yo, Sofia? Wala akong pakialam. Naiinis na sabi ni Sofia. Ayoko sa mga walang kwenta mong patakaran. Pinalo siya ni Lola Erlinda ng maliit nitong stick na hawak. Manipis yun kaya talagang masakit sa balat. Kung ganon, wala kang makukuha sa akin. Walang pera, walang pagkain, walang school. Hindi ka papasok. Sayang lang kung papasok ay hindi ka naman natututo ng salitang respeto. Napanganga si Sofia. Ano? Hindi mo pwedeng... Pwede, dahil ako ang lola mo. Putol ni Lola Erlinda sa gusto niya pang sabihin. At gagawin ko ang gusto kong gawin para matuto ka. Hindi pwedeng habang buhay ka na lang ganyan. Kung gusto mong manatili dito, susunod ka. Gigising ka sa oras, tutulong ka, matututo ka. Kung hindi, magugutom ka, apo. Mas lalo lang tumitindi ang kanyang emosyon. Tinawag mo pa akong apo, pahihirapan mo lang din naman ako. Isa akong lola, sagot ni Lola Erlinda. Isang lolang ayaw hayaang lumaki kang walang silbi. Kaya sige na, bumangon ka na dyan. Pero hindi siya sumunod, hindi siya magpapakontrol sa kanyang lola. Pero 2 araw ang lumipas, gutom na siya at hindi talaga pinakain ni Lola Erlinda. Kahit malulutong pagkain, wala siyang makita sa kusina. Nakakabanas talagang matandang yon. Nagdadabog na bumalik si Sofia sa kwarto. Gutom na ako. Talagang tinitiis niya ako. Bahala siya dyan. Magtiisan kaming dalawa. Sa una, hindi pa rin nagpapakumbaba si Sofia. Late pa rin siyang bumabangon. Hindi sumasagot kapag tinatawag at binabagsak ang pinto. Nung una, matatag pa rin si Sofia. Matapang,
Pero pagsapit ng ikalawang gabi, hilo na siya sa gutom, kumikirot na rin ang kanyang tiyan. Sa umaga ng ikatlong araw, hindi niya nakinaya. Umupo siya sa may kusina, yakap ang tuhod at pinanood si Lola Erlinda habang tahimik na nagluluto ng agahan. "Lola," tawag ni Sofia. Mahinang-mahina ang boses na parang ayaw pang iparinig. Hindi lumingon si Lola Erlinda. Patuloy lang ito sa paghahalo sa kawali. "Gutom na ako," bulong ni Sofia. Umiling ang kanyang lola. "Ayokong makipag-usap sa mga taong walang galang." "Pasensya na po," sabi ni Sofia at mas malakas na. "Sorry na po, binastos po kita, Lola." Ibinaba ni Lola Erlinda ang sandok at sa wakas ay tumingin sa kanya. "Hindi mo na kinaya?" Nilunok ni Sofia ang lumulundag niyang pride. "Hindi ko po akalain na seryoso ka." "Seryoso ako," sagot ni Lola Erlinda. "At seryoso pa rin. Kaya kitang tiisin, matuto ka lang, Sofia. Gusto kitang matuto. Hindi ako nagpalaki sa'yo. Hindi ko alam ang paraan ng pagpapalaki ng mga magulang mo. Pero sa akin, hindi pwede yan. Ngayon pa lang nakikita kong kawawa ka na pagtanda mo. Kaya kailangan mong matuto." Tumango si Sofia kahit may kaunti pang iritasyon sa dibdib. "Susunod na ako. Gigising ng maaga, tutulong dito sa bahay. Basta, please, gutom na ako, Lola. Parang awa mo na po. Para na akong mamamatay." Bahagyang natawa si Lola Erlinda. Naglagay ito ng mainit na lugaw at marahang inilapag sa lamesa. "Umupo ka. Kumain ka muna." Dahan-dahang lumapit si Sofia. Kinuha niyang kutsara at nagsimulang kumain. Tahimik na bumabagsak ang luha niya sa pagkain. "Bakit ka umiiyak?" tanong ni Lola Erlinda. "Siyempre, gutom na ako. Ginutom mo ako." Pinandilatan siya nito. "Naninigaw ka na naman." Mabilis na pinunasan ni Sofia ang mga luha. "Sorry na." "Hindi kita pinarurusahan dahil galit ako sa'yo," sabi ni Lola Erlinda at umuupo sa tapat niya. "Ginagawa ko ito dahil hindi magiging mabait ang mundo. Kailangan mong matutong mabuhay." Suminghot si Sofia. "Hindi naman ako tinuruan ni na mama at papa ng ganyan." Tumango-tango naman ito. "Halata nga. Kaya ngayong nasa akin ka, apo. Ako ang magtuturo sa'yo. Hindi kita gustong pahirapan. Gusto kong gawin ito dahil mahal kita." Tumango si Sofia. Hawak pa ang kutsarang may lugaw. "Okay." Inabot ni Lola Erlinda ang kanyang kamay at marahang isinuklay ang buhok ni Sofia palayo sa mukha. "Sana'y tanggapin mo ako sa buhay mo." Hindi na lang sumagot si Sofia. Hindi niya alam kung kaya niyang maging open dito. Pero susubukan niya dahil mukhang hindi rin naman magpapatalo ang kanyang Lola Erlinda. Sa mga sumunod na araw, tinuruan siya ng mga gawaing bahay ng kanyang lola. Ayaw niya talagang matuto pero wala na siyang choice. Yun ang gusto ng matanda kaya susundin niya. "Mahabagin, kahit panty mo hindi ka marunong maglaba?" tanong sa kanya ni Lola Erlinda. Huminga siya ng malalim habang maarteng nagkukusot ng panty niya. "Hindi nga, may katulong kami sa bahay. Never pa akong naglalaba. Ilagay na lang natin sa washing machine, Lola. Gagaspang ang kamay ko." "Ano naman?" tanong pa nito. "Hindi pwedeng ilagay sa washing machine yan. Dapat kusot ang mga yan. Bilisan mo na dyan para makapagsampay na. Pagkatapos niyan, turuan kitang magluto. Huwag kang mag-alala. Karne ang ulam natin ngayon dahil masipag ka." Gusto niya pang magreklamo, pero nang marinig na karne ang ulam, bahagyang umayos ang pakiramdam niya. Ilang araw na silang puro isda at gulay, kaya masaya siyang maghahain si Lola Erlinda ng karne. Maya-maya'y nagluto na nga sila. Tinolang manok ang itinuro sa kanya. Napapapalakpak siya ng masarapan siya sa sarili niyang luto. Tumawa si Lola Erlinda. "Sige na, maghain ka na ng pagkain natin para makakain na tayo. Gawin mong 3 at dito kakain si Alonzo." Nawala naman agad ang ngiti niya. "Wala po bang pagkain sa kanila? Bakit palaging dito siya kumakain?" Ngumiti naman si Lola Erlinda. Madalas talaga rito, lalo na kapag tanghalian.
Palagi kasi akong tinutulungan ng batang yan, kaya pagkain na lang ang binibigay ko para makabawi. Huwag sana kayong magtalo palagi ni Alonzo. Alam mo, lumaking mabait yan. Nung mga bata kayo, hindi mo lang siguro natatandaan, pero magkalaro kayo niyan. Palagi kang pinagtatanggol ni Alonzo kapag inaaway ka ng mga kalaro ninyo. Napanguso naman si Sofia. Hindi niya na yun matandaan at hindi na aalalahanin. Ayaw niyang maging kaibigan si Alonzo dahil talagang naiinis siya rito. Wow, Lola Erlinda, ang sarap ng luto. Nakangiting sabi ni Alonzo habang humihigop ng sabaw. Tumawa naman ang matanda. Ang apo ko ang nagluto. Pwede nang mag-asawa. Natigilan naman sa paghigop ng sabaw si Alonzo at napatingin sa kanya. Tinaasan niya lang ito ng kilay. Humalakak si Alonzo at nagpatuloy sa pagkain. Hindi pala masarap. Maalat pa. Kaya bawal muna mag-asawa. Bata pa. Tumawa naman ang mga ito. Napairap na lang si Sofia. Hindi naman talaga siya mag-aasawa kaagad. Kahit naman ganoon siya, marami siyang pangarap sa buhay. Sa pananatili niya roon, nalaman niya rin na palasimba si Lola Erlinda at palagi pa siyang sinasama kahit ayaw niya. Saglit lang naman ito, huwag kang mag-alala. Pagkatapos natin magsimba, kakain tayo sa labas at ibibili kita ng mga gamit sa school. Nakangiting sabi ni Lola Erlinda. Huminga ng malalim si Sofia. Okay. Sa simbahan, tahimik lang siya. Nakita niya pa si Alonzo na sakristan nga at nagsiserve sa simbahan. Nakilala niya rin ang pamilya nito. Simple pero halatang masaya. Tinignan niya ang kanyang lola. Hindi siya sigurado kung pamilya na ba silang matatawag kahit silang dalawa lang. Nang buhay pa ang kanyang mga magulang, parang hindi niya rin naman ramdam na pamilya sila. Kaya ngayong may nakikita siyang masayang pamilya, napapaisip si Sofia kung bakit simula bata pa ay hindi niya yun naramdaman. Sofia! Bulalas ni Alonzo isang araw. Sofia, labas ka nga dyan sa lungga mo. Baka sinasapot ka na dyan. Lumabas si Sofia mula sa silid. Ano ba yon? Hey! Bati ni Alonzo, nakasandal sa hamban ng pinto na para bang nakatira ito roon. Papunta kami sa falls dyan sa malapit. Mga pinsan at kaibigan ko ang kasama. Gusto mo sumama? Napakurap si Sofia. Ah, hindi. Salamat. Pero tinapik siya sa balikat ni Lola Erlinda. Sumama ka na, apo. Para ka ng manok na nakakulong dito. Kailangan mo ng araw. Tumawa naman si Alonzo. Kaya nga pula. Baka bukas, putak na inong putak. Napabuntong hininga si Sofia at kahit papaano, may kutitap ng kuryosidad sa kanyang loob. Fine, sasama ako. Wait, maghahanda lang ako ng gamit. Bumalik siya sa silid at nag-impake. Sinuot niya na rin ang one-piece swimsuit niya sa ilalim ng floral dress. Ayaw niyang sumama kay Alonzo pero gusto niya rin namang puntahan ng talon. Wala siyang kasama dahil hindi niya naman maaya si Lola Erlinda. Maya-maya'y nakarating na sila roon. May ibang naliligo pero isang grupo lang at malayo sa kanila. May umaalingaw-ngaw na tawanan at kwentuhan sa paligid. Ipinakilala siya ni Alonzo sa mga kasama nito. Inilatang nilang pagkain sa ilalim ng mga puno bago bumaba sa tubig. Kumain ka muna bago lumangoy, sabi ni Alonzo at iniabot sa kanya ang pinggan na may litsyong manok at kanin. Nagreklamo siya kaagad. Ang dami nito. Tumaas ang mga kilay ni Alonzo at may pinipigil ng ngiti. Kapag hindi mo naubos, ako ang kakain. Sanay naman akong kumain ng mga tira mong pagkain kasi alam kong maaksaya ka. Sinamaan niya ito ng tingin. Ang dami mong sinasabi. Sana minsan alam mo kung paano tumahimik kasi inis na talaga ako sa'yo. Malakas namang tumawa si Alonzo at nagpatuloy na sa pagkain ng nakakamay. Hindi ito umaalis sa tabi niya. Palagi itong nakabuntot. Siguro dahil si Alonzo lang naman ang kilala niya at ang nagdala sa kanya roon. Alonzo, saan mo nakuha yan? Tukso ng isa sa mga lalaki. Kapitbahay ko, apo ni Lola Erlinda. Huwag niyo nang pansinin, masungit to. Nakangising sabi ni Alonzo. Cute! Ani ng isa pang lalaki habang nakangisi. Tinaasan ito ng kilay ni Alonzo. Hindi kanya type pare. Huwag ka na magtangka. Mataas standards na ito. Napairap naman si Sofia. Mabuti alam mo. Tinignan siyang mabuti ni Alonzo. Oo, kailangan mataas. Para kapag may pumorma sa'yo rito, hindi ka madaling bibigay. Hintayin mo na lang ang lalaking pasok sa standards mo.
Hindi komportable si Sofia pero patuloy pa rin siyang kumain. Masarap ang pagkain at gutom na siya dahil sa mahabang lakarin kanina. Ilang minuto pa, nag-ayos na ang grupo at nagtungo na sa talon. Pagdating sa talon, tumalon agad ang iba, suot pa rin ang mga t-shirts at shorts. Si Sofia naman ay pumunta sa likod ng puno at lumabas makalipas ang ilang minuto, suot ang kanyang swimsuit na hapit sa kanyang katawan. Tumigil ang ingay ng grupo saglit. Nanlaki ang mga mata ni Alonzo. Sofia, anong ginagawa mo? Tumingin siya rito ng naguguluhan. Maliligo. Yan naman ang pakay natin, di ba? Magdamit ka. Sabat nito kaagad. Nakadamit naman ako ah. Swimsuit to, tama lang. Napakagatlabi si Alonzo. 16 anyos ka pa lang. So? Ano naman? Medyo inis niyang tanong. Nanlaki ang mga mata ng binata. May mga mata ang mga lalaking to. Papipiestahan nilang katawan mo. Dahil hindi naman nagsusuot ng swimsuit ang mga babae sa lugar na to. Wala akong pakialam sa sinusuot nyo dito kapag naliligo. Balik ni Sofia. Ganito mag-swimming ang normal na tao sa amin. Tinitigan siya ni Alonzo, saka napailing at napahawak sa buhok sa inis. Sige, pero pag may tumingin, may masasapak talaga. Napairap naman siya. Akala ko ba mabait at mahinahon ka? Bakit ka ba ganyan? Ipinikit ni Sofia ang mga mata at lumusog na sa tubig. Ramdam niya ang lamig na yumakap sa kanyang balat. Sa likod niya, naramdaman niyang sumunod si Alonzo at masyadong malapit pa sa kanya. Pwede ba? Tigilan mo ang pag-asta na parang bodyguard ko? Naiirita niyang sabi at tinalsikan ito ng tubig. Parang kaunti na lang, magdadabog na si Alonzo. Hindi ako bodyguard mo. Pinipigilan ko lang na mabastos ka. Napansin ng mga kaibigan ni Alonzo ang tensyon sa kanila. Lumapit ang isa sa mga babae at ngumiti. So, kayo na ba? Natawa si Sofia. Hindi. Mukha bang type ko ang katulad ni Alonzo? Ang sama naman ng ugali kapag sa akin. Nagkibit balikat naman ang binata. Hindi ako nakikipag-date sa mga bata. Mas lalo siyang nainis. Anong sabi mo? Hindi na ako bata. Nagkaroon na nga ako ng boyfriend dati. Umalis ka nga sabi sa tabi ko. Palagi na lang silang ganoon ni Alonzo. Hindi lilipas ang isang araw na hindi sila nagbabangayan. Gayunpaman, parang hindi naman kompleto ang araw ni Sofia kapag hindi sila nag-aaway ni Alonzo. Isang araw, hindi sinasadya ni Sofia na makialam habang pinupunasan niya ng basahan ang bintana sa silid ni Lola Erlinda. Nasa kalagitnaan siya ng pag-aalis ng alikabok sa estante ng mga libro nang mapansin niyang isang bagay. Nasa pinakadulong sulok ng silid, katabi ng malaking aparador, naroon ang isang cabinet na may salaming pinto. Sa loob nun, maayos ang pagkakapatong ng 2 sobre. Mga sulat yon, ang ilan ay nakatali pa sa kupas na laso, ang iba naman ay nagulo na para bang paulit-ulit ng binuksan at binasa. Sofia! Tawag ni Lola Erlinda mula sa ibaba. Mabilis siyang tumayo, hawak pa rin ang basahan. Nandito po sa taas! Narinig niya ang mabibigat na yabag sa loob ng bahay. Agad siyang humarap at nagkunwaring pinupunasan ulit ang parehong istante, parang wala siyang sinubukang buksan kanina. Sumilip si Lola Erlinda sa pintuan at may hawak na supot ng kalamansi. Nasa kwarto pala kita, sabi nito sa kanya. Ako na nga sabi ang maglilinis dito. Tumingin si Lola Erlinda sa cabinet, saka muling binalingan si Sofia. Huwag mong gagalawin ang cabinet na yan. Hindi na siya nagsalita. Wala naman siyang pakialam doon. Na-curious lang talaga siya kanina. Nang sumapit ang hapon, sa hardin naman siya pinakilos ni Lola Erlinda. Ilang oras na siyang nasa hardin, tahimik na binubunot ang mga damo. Natigilan lang siya nang may marinig na mga kalampag mula sa kusina. Tumayo agad si Sofia. Lola? Parang lumundag ang puso niya nang makarating sa kusina. Nakabulagta sa sahig si Lola Erlinda. Lola! Sigaw ni Sofia. Lumuhod siya sa tabi ng kanyang lola at niyugyug ito. Lola, bumangon ka! Please! Lola! Hindi gumalaw si Lola Erlinda. Maputla ang balat nito at mababaw ang paghinga. Nanginginig ang mga kamay ni Sofia habang sinusuri ang pulso nito. Lola! Sigaw niya habang namamaos na ang tinig. Magising ka! Huwag mo akong iiwan! Please! Maya-maya'y dumating si Alonzo. Agad itong tumulong.
Tinanong siya kung ano nangyari, pero nagkakagulo ang mga salita sa bibig niya. Halos hindi siya maunawaan sa pagitan ng mga hikbi. Sa ospital, paikot-ikot si Sofia sa malamig na waiting room. Umiikot ang isip niya, bumabalik sa itsura ng kanyang lola na walang malay sa loob ng kusina. Nandoon na ang ibang kamag-anak ni Lola Erlinda na nag-aasikaso sa pagpapaospital nito. Hinawakan ni Alonzo ang kanyang kamay. Kumalma ka, magiging okay ang lola mo. Stable na po siya, na-dehydrate at napagod. Binigyan na namin ng fluids at nagpapahinga na, sabi ng doktor sa kanila. Napabuntong hininga si Sofia at nanlalambot ang tuhod. Magiging okay po ba siya? Babantayan siya magdamag. Makakabawi siya pero kailangan niya ng buong pahinga. Hindi rin biro ang pagkakadulas niya dahil matanda na. Imporma pa ng doktor. Tumango si Sofia at tuliro pa rin. Hindi niya alam kung nakahinga siya ng maluwag o nababalot ng guilt. Sobrang nag-aalala siya para kay Lola Erlinda. Nang pinayagan na siyang pumasok sa silid ng kanyang lola, natigilan siya sa may pintuan. Nakahiga si Lola Erlinda sa kama ng ospital, nakapikit at baka sa mukha ang pagod. Sa unang pagkakataon mula nang dumating siya, nakita ni Sofia ang kanyang lola bilang isang taong marupok at mahina. Pumasok si Sofia, mabagal at may alinlangan ang bawat hakbang. Tumayo siya sa tabi ng kama, hindi alam ang gagawin. Gumalaw si Lola Erlinda. Sofia! Paos ang tidig nito at halos pabulong na. Lumapit siya rito. Lola, okay ka lang po? Dahan-dahang dumilat si Lola Erlinda. Pasensya na, nag-alala ka pa. Sa pagkakataong yon, hindi niya na napigilang yakapin ang matanda. Labis ang naging pag-aalala niya. Wala siyang tinuring na pamilya. Mas madalas siyang naiinis dito, pero napagtanto niyang mahal niya si Lola Erlinda. At parang hindi niya kakayanin kung mawawala ito dahil sa lahat ng tao, si Lola Erlinda lang ang nagmahal sa kanya ng totoo at may malasakit. Habang nasa ospital, umuwi na muna si Sofia. Kapalitan niya ang mga malalayong kamag-anak ng kanyang lola. Kaya pagkatapos magpahinga sa bahay, naglinis siya. Para kapag umuwi si Lola Erlinda, maaliwalas ang maging pakiramdam nito. Habang naglilinis, na-curious na naman siya sa mga papel ng kanyang lola. Isa-isa niyang binasa yon at natigilan siya sa nabasa tungkol sa kanyang mga magulang. Sulat yon ng kanyang lola para sa kanyang ama na mukhang hindi na ipadala. Gregorio, isinulat ko ito hindi bilang isang taong nagnanais agawin ng inyong anak dahil sa galit, kundi bilang isang ina at bilang isang lola na labis na nag-aalala para sa kaligtasan ni Sofia. Gregorio, alam kong galit ka sa akin. Iniisip mong nakikialam ako at tinalikuran kita. At si Lucille, noong nagsisimula ng maging mahirap ang lahat. Pero kailangan mong maunawaan na hindi ito tungkol sa nakaraan. Tahimik akong nanatili sa loob ng maraming taon. Sinubukang igalang ang kayo kahit pa nakita ko ng mga pagbabago. Ang pangangayayat ni Lucille. Ang mga taong hindi kilala na paruot parito sa inyong bahay. Ang biglaang pagtaas ng boses mo kapag tayong nag-uusap. May mga narinig akong chismis. Oo, pero ayaw kong paniwalaan. Sinabi ko sa sarili ko na panandalian lang ito, nalilipas din. Pero hindi nga, di ba? Nakita ko si Sofia nung isang linggo nang bumisita ako. May mga pasa sa braso niya. Halos hindi niya na ako matandaan na lola niya dahil sa trauma na binigay ninyo. Wala nang kislap ang mga mata niya gaya ng isang batang masaya. Hindi siya tumakbo papunta sa akin katulad ng dati. Napaurong siya ng bahagya nang bigla akong gumalaw. Gregorio, anong klaseng buhay ang meron siya sa bahay ninyo? Hindi ako bulag. Alam kong gumagamit kayo ni Lucille. Pinag-uusapan na kayo ng mga kapitbahay at malinaw na ang ebidensya. Hindi kayo maayos. At habang nagluluksa ako para sa anak kong dati ay masayahin, mahilig kumanta at gumawa ng saranggola sa bakuran natin. Hindi ko pwedeng hayaan ang pagdadalamhati ko ang pumigil sa akin sa pagtanggap ng katotohanan. Maaari mo akong kamuhian dahil dito. Pero hinihingi ko sa'yo. Hindi, nakikiusap ako sa'yo na ibigay mo sa akin si Sofia. Hayaan mong dito siya tumira sa probinsya. Hayaan mong makapasok siya sa paaralan. Makakain ng 3 beses sa isang araw.
at makatulog sa gabi ng walang takot sa sigawan o mas malala pa. Hindi ko kayo ilalayo sa isa't isa. Hindi ko lalasunin ang isip niya laban sa inyo. Ang gusto ko lang ay iligtas siya. Buhayin siya. Hindi ako mayaman pero sapat ang meron ako. Palalakihin ko siya ng may disiplina, pero higit sa lahat, may pagmamahal. Kilala mo ako, Gregorio. Alam mong hindi ako nagbabanta ng walang dahilan. Pero kung hindi mo ibibigay si Sofia ng kusa, kung patuloy mo siyang ilalagay sa isang lason at mapanganib na tahanan, mapipilitan akong lumapit sa DSWD. Maghahain ako ng kaso kahit sarili pa kitang anak. Ayokong sirain ang natitira sa ating pamilya. Pakiusap, gawin mo ang tama. Sa unang pagkakataon sa buhay mo, piliin mo siya. Piliin mo kung ano makabubuti. Piliin mo kung ano makakabuti sa kanya. Hayaan mong ako ang mag-alaga sa kanya. Ako ang lola ni Sofia. Ipaubaya mo na siya sa akin, Erlinda. Nanlabo ang paningin ni Sofia sa luha habang patuloy sa pagbabasa. Alam niyang hindi perpekto ang mga magulang niya. Siguro nung bata siya, madalas siyang sigawan at pagbuhatan ng kamay. Pero kinalimutan niya yon kasi mahal niya ang mga ito. At kapag alam niyang sasaktan siya, umiiwas si Sofia, umaalis muna ng bahay at hindi nagpapakita. May tahimik siyang takot sa mga magulang na hindi niya maalala kung saan ang galing. Kaya nang mabasa niya yon, naging malinaw sa kanya ang lahat. Hindi lang siya pinoprotektahan ni Erlinda, ipinaglalaban siya nito. Sinubukan lang nitong iligtas siya mula sa isang buhay na unti-unting sumisira sa kanya. Binitiwan ni Sofia ang sulat habang nanginginig ang mga kamay. Kaya simula ng araw na yon, pinangako niya sa kanyang sarili na tatanggapin ang bagong buhay na yon. Mamahalin niya ng lubos ang kanyang lola at iingatan ito katulad ng pag-iingat sa kanya. Nang bumalik sa ospital, binantayan niya ng mabuti si Lola Erlinda. Palagi siyang nagdarasal na sana'y umayos na ang pakiramdam nito. Nang dumilat ang mga mata ni Lola Erlinda makalipas ang ilang oras, naroon pa rin si Sofia. Mahigpit pa rin ang hawak sa kamay nito. Sofia! Paos at tuyot ang tinig ni Lola Erlinda. Hindi mo kailangang manatili rito. May iba namang magbabantay sa akin. Ngumiti si Sofia kahit pa namamaos ang kanyang lalamunan. Gusto ko pong bantayan ka, Lola. Saglit na tiningnan ni Lola Erlinda ang mukha ng apo. Tila ba may hinahanap sa kanyang ekspresyon. Ngunit hindi na nagsalita pa si Sofia. Sa halip, pinisil niya ng marahan ang kamay ng matanda. Iba na ang katahimikan sa pagitan nila ngayon. Hindi na yun malamig o malayo, kalmado na at puno ng pag-unawa. Bahagyang bumuka ang bibig ni Lola Erlinda. Tila may sasabihin, ngunit si Sofia ang naunang nagsalita. Salamat, Lola. Sa lahat, naluluhan niyang sambit. Lumiwanag ang mga mata ni Lola Erlinda. Salamat sa pagpunta mo, apo. Gusto kong maging masaya ka. Maging ligtas. Tumango si Sofia. Tila sinasakal ng emosyon ang kanyang dibdib habang hinahayaan niyang maramdaman ng lahat. Naiintindihan ko na po. Bulong ni Sofia. Naiintindihan ko na po kayo, Lola. Ang nakaraan ay nangyari na at hindi na mababago. Pero ang hinaharap ay nasa kanyang mga kamay. At habang nakatitig siya sa kanyang lola, may munting pag-asa na sumibol sa kanyang puso. Mamahalin niya ito katulad ng pagmamahal nito sa kanya. Lumabas na rin naman sa ospital si Lola Erlinda pagkatapos ng ilang araw. Wala siyang ibang ginawa kundi ang alagaan ito. Ayaw niya rin na masyadong kumikilos ang matanda at baka madulas na naman. Pwede makiupo? Tanong sa kanya ni Alonzo isang gabi. Sumulyap siya sa gilid at nakita itong nakatayo roon. Nakangiti ito habang nakatingin sa kanya. Tumango siya at bahagyang umusog para bigyan ito ng puwang. Umupo ito sa tabi niya, maingat na huwag lumapit ng sobra. Kumusta na kayo ni Lola Erlinda? Mahina nitong tanong. Huminga ng malalim si Sofia. Ayos naman. Medyo mahina pa siya pero unti-unti na siyang bumabalik sa dati. Buti naman, sabi ni Alonzo at dahan-dahang tumango. Matapang yung si Lola mo, pero nang makita ko siyang nasa ospital, kinabahan talaga ako. Napalunok si Sofia at tumingin sa kanyang mga kamay. Ako rin,
Tumahimik silang muli, tanging tunog lang ng mga palakang nasa di kalayuan ang naririnig nila. Tinignan siya ni Alonzo at bahagyang nakataas ang kilay. Ibang-iba ka na ngayon. Napakurap si Sofia. Ha? Tumawa ang binata. Ibig kong sabihin, dati parang kulang na lang murahin mo ang lola mo. Lagi kang galit, lagi mong sinasagot si lola mo. Ngayon, ang tahimik mo. Marunong ka nang umiti. Tumutulong ka pa sa kusina. Natawa naman siya ng mahina. Grabe ka naman. Hindi ko kayang murahin si Lola Erlinda. Na-realize ko lang kung gaano ko kamahal ni Lola. Lumingon si Alonzo sa kanya. Talaga? Hindi ko maintindihan dati. Akala ko kaaway ko siya. Akala ko sinadya niya kaming pahirapan ng mga magulang ko. Tumingin siya sa sahig. Pero hindi pala. Habang ako puro galit, siya naman tahimik lang na lumalaban para sa akin. Yumuko si Alonzo at ipinatong ang mga braso sa tuhod. Alam mo, proud ako sa'yo. Napalingon si Sofia at bahagyang nanlaki ang mga mata. Ha? Bakit naman? Gumuhit ang ngiti sa mga labi ng binata. Dahil hindi lahat ng tao marunong aminin na nagkamali sila. Lalo na pagdating sa pamilya. At ikaw lang ang umamin. Nagbago ka dahil doon. May init na kumalat sa dibdib ni Sofia. Hindi siya sanay purihin lalo na sa ganoong paraan. Ngumiti siya ng mahina at may bahid ng hiya. Salamat. Walang anuman, sabi ni Alonzo at marahang binunggo ang balikat niya. Alam mo, si Lola, kahit strikta yan, napakabuti niyang tao. Kita mo naman, kahit gaano katigas ang ulo mo nun, hindi kanya sinukuan. Hindi talaga. Bulong ni Sofia. Kahit sinabi ko sa kanya dati na ayoko sa kanya, tinanggap niya pa rin ako. Tumango si Alonzo. Minsan, yung mga taong tahimik lang, sila pala yung pinakamalakas magmahal. Tumingin si Sofia sa binata. Kasama ka na rin doon? Mahinang tumawa si Alonzo. Ako, tahimik. Hindi yata bagay sa akin. Maingay ako magmahal. Pero sa ngayon, tahimik muna. Hindi pa pwede. Mag-aaral pa ako. Tutuparin ko pang mga pangarap ko. Kapag okay na ako, sa tingin ko, okay na rin yung para sa akin. Natawa na lang si Sofia at sa sandaling yon, may naramdaman siyang pagbabago. Hindi lang sa puso niya, kundi sa mismong kaluluwa niya. Natuto na siyang mabuhay ng may saysay. Sa mga lumipas na buwan, nagsimula na ang panibagong school year. Natatawa na lang siya dahil mas excited pa ang kanyang lola. Lola, ang dami ko pong baong pagkain. Gulat niyang sabi. Tumawa naman si Lola Erlinda at inayos sa tabi ng gamit niya ang kanyang baon. Para hindi ka magutom, maghapon ang klase niyo kaya dapat ay marami kang pagkain. Sige na, labas ka na. Nandun ang tatay ni Alonzo. Siya ang kinuha kong service para sa'yo. Kasi hinahatid niya rin naman ang mga anak niya. Natawa na lang siya at hinalikan sa pisngi si Lola Erlinda. Sobra talaga itong mag-alaga sa kanya. Tahimik lang ang unang araw ng pasukan. Pagkarinig ng bell, pumasok siya sa silid-aralan at kabado pa sa bawat hakbang. Sofia! Tawag sa kanya ni Alonzo. Tumayo siya, pinunasan ang mga kamay sa suot na shorts at lumabas para buksan ang gate. Uy, Alonzo! Anong ginagawa mo rito? Nadaanan lang kita. Naalala ko baka kailangan mo ng tulong sa homework. Sagot nito at may nakakalokong ngiti na pumasok nang hindi na naghintay ng paanyaya. Napailing si Sofia pero napangiti rin. Kumustahin mo si Lola? Miss ka na niya. Ilang linggo ka nang busy at hindi pumupunta dito sa amin. Sige, para makalibre ng merienda. Biro ni Alonzo habang dumidiretso sa sala at nakita ang tambak na mga notebook niya. Hay nako, wala akong merienda ngayon. Puro assignments lang ang meron. Ikaw ang pupunta dito, dapat ikaw ang may dala. Sagot ni Sofia, muling naupo at kinuha ang ballpen. Kumuha ng upuan si Alonzo at umupo sa tabi niya. Kung kailangan mo ng tulong, sabihin mo lang. Huwag kang mahiyang istorbohin ako. Tinapunan ng tingin ni Sofia ang binata at ngumisi. Kaya ko naman. Alam ko naman na busy ka rin. College ka na, di ba? Medyo. Sagot nito, sabay kamot sa batok. Pero may oras ako para sa'yo, no? Kumusta ng school mo? Umupo ng maayos si Sofia at iniunat ang mga braso. Ayon, okay naman. Medyo nakakapagod pero enjoy. Saka ang daming nagkaka-crush sa akin. Natigilan si Alonzo sa pag-iisip. Ha?
Ngumiti si Sofia na may kapilyahan. Oo, totoo. May dalawa pang ang nanliligaw. Nagsalubong ang mga kilay ni Alonzo. Hindi ka pa nga pwede dyan. 17 ka pa lang. Excuse me? Kunwaring nagalit si Sofia. 1 taon na lang, legal age na rin naman ako. Kaya tama lang na tumanggap na ng manliligaw. Saka sabi ni Lola, okay lang. Napailing si Alonzo. Si Lola Erlinda, seryoso ka ba? Mahigpit kaya siya? Tumawa si Sofia. Aba, hindi na siya ganun ngayon. Sabi niya basta marunong manligaw sa bahay. Yung tradisyonal, okay lang. Basta hindi ko pinababayaan ang pag-aaral ko. Tumagilid ng upo si Alonzo at naiinis siyang tiningnan. Hindi ko inakalang ganyan si Lola mo. Akala ko conservative. Lalo pang lumaki ang ngiti ni Sofia. Supportive lang siya. Hindi siya yung tipo na ipagbabawal ang love life basta responsable ka. Tumingin sa malayo si Alonzo. Halatang hindi masaya. Basta, bata ka pa. Hindi mo pa kailangan yung mga manliligaw na yan. Sayang lang ang oras mo. Hindi niya na napigilang tumawa. Selos ka ba? Namulang tenga ni Alonzo. Hindi concerned lang ako. Ayaw ko lang na nadidistract ka. At anong nagsiselos? Anong ikakaselos ko sa mga totoo mong manliligaw? Natawa naman si Sofia. Sige na nga, concerned ka lang. Don't worry, wala naman akong mahal. Nakakatuwa lang na may nanliligaw sa akin. Tahimik si Alonzo sa loob ng ilang saglit habang nakatingin lang sa bintana. Tinulak ni Sofia ang binata gamit ang siko. Huwag ka na magtampo, kuya. Anong kuya? Tumigil ka, hindi mo ako kapatid. 2 taon lang ang agwat natin. Tsaka, hindi ako nagtatampo, no? Mahina nitong sagot. Lumapit si Sofia at may pilyang ngiti sa mga labi. Gusto mo, ikaw na lang ang manligaw sa akin? Parang ikaw yata yung may crush sa akin eh. Namilog ang mga mata ni Alonzo at muntik nang mahulog sa upuan. Ano? Ako? Wala. Humagalpak ng tawa si Sofia. Joke lang. Grabe ka mag-react. Tiningnan siya ni Alonzo ng masama pero hindi nito napigilang ngumiti ng kaunti. Loka-loka. At sa mga sandaling yon, habang banayad na humahaplos ang hangin sa bintana at humahalakak si Sofia sa munting bahay, parang gumaan ang lahat na parang pareho pa lang silang natututo kung paano magmahal sa kanya-kanya nilang paraan. Isang maalinsangang hapon, kakauwi lang ni Sofia mula sa eskwela at papasok na sana siya sa kusina nang marinig niya ang pamilyar na mga tinig mula sa sala. Sinasabi ko lang po, Lola Erlinda, wika ni Alonzo, mababa ngunit matatagang boses. Baka mas magandang hindi pa dapat magpaligaw si Sofia. Baka madistract lang siya. Alam niyo naman na daming umaaligid sa kanya. Natigilan ang kamay ni Sofia sa may tukod ng pintuan. Dahan-dahang sumilay ang ngiti sa kanyang mga labi. Alonzo! Sagot ni Lola Erlinda, kalmado ngunit may halong aliw sa tinig. Hindi ko siya hinahayaang pabayaan ng pag-aaral. Pero kung may manliligaw na marunong rumespeto, bakit ang hindi? Hindi naman ibig sabihin nun ay mawawala siya sa landas. Pero 17 pa lang po siya. Protesta ni Alonzo at medyo tumaas ang tinig ng kaunti. Ang dami niya pang pwedeng gawin. Ang dami niya pang pangarap. Ayoko masayang lang dahil lang sa kung sinong lalaki. Katulad mo? Tanong ni Lola Erlinda at halos marinig ni Sofia ang ngiti sa tinig ng kanyang lola. Tinakpan ni Sofia ang bibig habang pinipigilan ng pagtawa. Ha? Ako po? Nauutal na tanong ni Alonzo. Ikaw nga bang pinakaabala sa kanya at mas nag-aalala? Ikaw nga ang laging nandito. Kung may dapat akong pagbawalan, baka ikaw yun, Alonzo. Sabi pa ng matanda. Na-imagine ni Sofia ang takot at gulat sa mukha ni Alonzo. Dahan-dahan siyang lumapit, maingat na huwag gumawa ng ingay. Hindi pa ako nanliligaw. Halos tarantang sagot ng binata. Never ko pong gagawin yun. May mga pangarap pa po ako. Magtatapos muna po ako sa kolehiyo. Hindi ba't ikaw rin ang nagsabi na maganda, matalino at mabait si Sofia? Malambing at mapang-asar ang tinig ni Lola Erlinda. Pinupuri mo kasi nagbago ng aking apo. Opo, pero yun nga pong problema. Halata ang inis sa boses ni Alonzo. Nakakatakot po. Parang ang apo niyo po yung babaeng kayang baguhin ang plano ko sa buhay.
Ang ganda niya po, Lola Erlinda. Ang talino niya pa. Pero distraction po siya sa akin. Baka gusto ko na pong mag-asawa agad. Hindi na nakatiis si Sofia. Tumawa siya ng malakas at lumabas na mula sa kanyang pinagkukublihan. Napatalon si Alonzo at namulang buong mukha. Sofia, nandyan ka pala. Kanina pa, sagot niya habang tumatawa pa rin. Narinig nila ang munting halakak ni Lola Erlinda na halatang natutuwa sa kanila. Hindi ko naman sinasabing gusto ko manligaw. Bulong ni Alonzo sabay iwas ng tingin. Sinasabi ko lang na gusto ko lang maprotektahan ka. Lumapit si Sofia, dala pa rin ang ngiti. Bakit parang galit ka sa mga manliligaw ko? Hindi naman galit. Irap ni Alonzo. Concerned lang. Ayoko lang na masaktan ka. Wow! Sagot ni Sofia, kunwaring naantig. Protective naman palang may crush sa akin na sobrang seloso na gusto pang ikuntsabang lola ko. Uy, Turo ni Alonzo sa kanya. wala akong sinasabing ganun ah. Umiling lang si Lola Erlinda. Alonzo, kung ayaw mong may manligaw kay Sofia, baka kailangan mong tanungin ang sarili mo kung bakit. Baka gusto mong ikaw na lang ang manligaw. Kilala kita. Huwag kang mag-alala. Boto ko sa'yo. Bubukasan ang bibig ni Alonzo pero napapikit na lang ito saka napabuntong hininga. Makauwi na nga lang. Baka maubos pang dignidad ko dito. Sinundan ni Sofia hanggang pinto ang binata at hindi na maalis ang ngiti. Salamat sa concern, Alonzo, pero don't worry. Alam kong priorities ko. Lumingon si Alonzo. Pulang-pula pa rin ang mga tenga. Good, kasi maganda ka nga. Pero mas mahalaga pa rin na matupad mo mga pangarap mo. Habang palabas siya, sumigaw si Lola Erlinda mula sa loob. Balik ka bukas para sa part 2 ng interrogation. Tumawa muli si Sofia. Dahil sa pagiging supportive ni Lola Erlinda, doon niya ito mas na-appreciate. Hindi naman talaga ito mahigpit. Gusto lang siyang turuan ng tama sa mga bagay na mali niyang ginagawa. Nang sumapit ang kanyang 18th birthday, hindi na naman kailangan pero pinaghanda pa rin siya ni Lola Erlinda. Lahat ng may crush sa kanya at manliligaw kasama sa kanyang 18th roses. At ang last dance niya, walang iba kundi si Alonzo. Ang ganda mo ngayon. Pero maganda ka naman palagi kahit matigas ang ulo mo. Nakangiting sabi nito. Hindi napigilang tumawa ni Sofia. Manliligaw ka na ba? Tumaas ang mga kilay ng binata. Manliligaw pa. Akala ko boyfriend mo na ako. Mahina niya naman itong sinapak sa tiyan. Manliligaw ka? Ano ka? Sinuswerte? Natatawang yumakap sa kanya si Alonzo. Happy birthday! Tiningnan niya ang kanyang lola. Halata ang kagalakan sa mukha nito, kaya mas lalo siyang napangiti. Lola! Tawag ni Sofia pagkatapos ng party. Patawad po sa lahat. Para naman saan, apo? Tanong nito sa kanya. Ramdam ni Sofia ang mabilis na tibok ng kanyang puso. Marami pa sana siyang gustong sabihin kung paano niya unti-unting nauunawaan ang mga sakripisyong ginawa ng kanyang lola. Ang sakit na nakatago sa likod ng mga mata nito na tahimik at matatag. Ngunit imbes na mahabang paliwanag, hindi niya napigilang umiyak sa sobrang saya. Sorry po, galit po ako sa'yo sa wala namang kwentang dahilan. Mahinang sabi ni Sofia. Hinaplos nito ang buhok niya. Hindi ko kailanman ginustong kamuhian mo ko, Sofia. Napalunok si Sofia habang naninikip ang kanyang dibdib. Alam ko na po ngayon. Noon lang hindi ko po makita. Isinisisi ko po sa inyong lahat. Pero ang totoo, pinoprotektahan niyo lang ako. At masyado akong galit para maunawaan iyon. Hinawakan ni Lola Erlinda ang kanyang kamay. Isa kang bata noon. May karapatan kang magalit. Ang tanging hiling ko lang, sana'y may nagawa pa ako. Sana'y naingatan pa kita. Sana nakuha kita mula sa kanila. Hindi ako sumuko sa iyo, Sofia. Hindi lang talaga ako makalaban pa noon. Hindi nila ako pinapapasok sa buhay mo. Ayaw nilang hayaan akong tumulong sa iyo. At kung ipipilit ko pa, baka pati ikaw ay mawala rin sa akin. At hindi ko kakayanin yon. Ngayon niya lang tunay na naintindihan ang lalim ng sakit na nararamdaman ng kanyang lola. Dahan-dahan siyang huminga at ang mga pader sa kanyang puso ay unti-unting gumuguho. Lola, isa lang pong hiling ko.
Sana tumagal pa po kayo sa mundo. Gusto ko pa po kayong makasama. Garal-galang boses na sabi ni Sofia. Hinaplos ni Lola Erlinda ang kanyang mukha. Oo naman, Sofia. Maabutan ko pang magpakasal ka kay Alonzo, saka mag-alaga ng apo sa tuhod. Nanlaki naman ang kanyang mga mata. Hala naman, bakit po si Alonzo? Natawa naman ito. Bakit? Ayaw mo ba sa kanya? Hindi siya agad nakasagot. Syempre po, hindi naman po mahirap magustuhan si Alonzo. Pareho na lang silang natawa. Batid nilang mabuting lalaki ang binata. Malapit pa sa kanilang mga puso, kaya talagang mapagkakatiwalaan. Lumipas ang mga panahon at nanatiling nasa kanyang tabi si Lola Erlinda. Nag-aral siya sa kolehiyo, naging boyfriend niya si Alonzo. Mga pag-aaway nila at pagkakabati ng boyfriend niya, nandoon pa rin si Lola Erlinda at parehong gumagabay sa kanila. Sofia, sandali lang! Sigaw ni Alonzo habang humahabol sa kanya. Ano bang problema mo? Bakit gusto mong makipag-break? Pag-usapan muna natin. Hindi nilingon ni Sofia ang kanyang boyfriend. Wala! Nakapasok agad si Alonzo bago niya pa yun maisara. Hindi mo ko pwedeng iwan ng ganito lang. Sabihin mo kung anong mali. Humarap siya at naiinis na itinulak ito sa dibdib. Alam mo kung ano? Nakita kita kanina. Akala mo, ang cute nyo ni Jenny? Tawanan pa kayo ah. Hawak mo pa sa braso niya. Napakurap si Alonzo at halatang nagulat. Yun lang pala. Sofia, nagbiro lang siya. Tinapi ko lang siya. Hindi ko siya hinawakan ng... Huwag mo akong gawing utu-utu, Alonzo. Bumagsak ang mukha ni Alonzo. Hindi kita ginagawang utu-utu. Bakit naman kita lolokohin? Bakit ang saya-saya mo sa kanya? Singhal ni Sofia. Nakita mo ba kung paano siya tumingin sa'yo? Hindi ko yun napansin kasi ikaw lang ang tinitingnan ko. Mahinang sagot naman ito. Pero tumalikod si Sofia. Umalis ka na. Ayoko na kausapin ka. Doon bumukas ang pinto sa kusina at lumabas si Lola Erlinda habang pinupunasan ang mga kamay ng tuwalya. Ano na naman tong naririnig ko? Para kayong mga manok na nagkakagulo sa bakuran. Lola, ani Sofia, halatang galit pa rin. Wala po to. Paalisin ko na lang si Alonzo. Hindi, Lola Erlinda. Please. Pakiusap ni Alonzo at halatang desperado na. Makikipaghiwalay po sa akin si Sofia. Tulungan niyo po ako. Nagalit siya kasi nagsiselo siya sa katrabaho ko. Tumaas ang kilay ni Lola Erlinda. Nagsiselos? Di ibig sabihin lang, mahal mo talagang nobyo mo, apo. Sofia, kapag nagsiselos ka, ibig sabihin, mahal mo. Pero kung totoo ang pagmamahal mo, dapat marunong ka ring makinig. Kasi kung puro selos lang, baka mapagod yan. Hindi ko po siya pinapagod. Mahinang tugon ni Sofia. Hindi po ako napapagod kay Sofia la. Lumapit si Alonzo sa kanya. Hindi ako nagagalit sa'yo dahil nagselos ka. Sa totoo lang, natutuwa ako. Kasi ibig sabihin, mahal mo rin ako. Pero gusto kong malaman mo, ikaw lang talaga, Sofia. Wala nang iba. Humugot si Lola Erlinda ng malalim na buntong hininga. Ay nako, kayong mga bata ngayon, mas marunong pa kaming matatanda sa ganyang bagay. Gusto niya ng payo. Napatingin silang dalawa sa matanda. Sige, sabi ni Lola Erlinda at itinuro si Alonzo. Ikaw, magpakatotoo ka. Kung seryoso ka sa apo ko, panindigan mo. At ikaw, Sofia, huwag mong palampasin ang lalaking marunong humingi ng tawad. Hindi lahat ng lalaki ganyan. Napayuko si Sofia. Sandaling natahimik ang paligid. Sorry, Alonzo. Siguro natakot lang ako. Ngumiti si Alonzo. Hindi mo na kailangang matakot. Hindi kita iiwan, Sofia. Uwi na gayway ni Lola Erlinda ang hawak nitong tuwalya. Oh, tama na yan. Mag-usap kayo sa labas, hindi dito sa harap ng sinigang ko. Ayokong malasahan ang drama niyong dalawa. Natawa na lang si Sofia. Inabot naman ni Alonzo ang kanyang kamay. At sa pagkakataong yon, hindi niya yun iniwas. Sa isang iglap, okay na ulit sila. Siguro, parte lang talaga yun ng relasyon. Hindi na nila maiiwasan, pero kayang ayusin kapag alam na mapag-uusapan. Kalaunan, kinasal na rin naman sila ni Alonzo. Masaya siyang si Lola Erlinda ang naghatid sa kanya sa altar. Ngiti-ngiti siya habang walang awat naman ang pag-iyak ni na Lola Erlinda at Alonzo. Nang ikasal, sa bahay pa rin ni Lola Erlinda sila tumira.
Gayunpaman, nagpatayo na rin sila ng bahay malapit sa bahay ng kanyang lola, para naman may masabing naipundar silang mag-asawa. Happy birthday, Lola! Bulalas ni Sofia at kinantahan pa ito. Hindi naman matanggal ang ngiti sa mga labi ni Lola Erlinda at hinipan pa ang apoy sa kandila. Salamat mga apo! Sabi ko, huwag na tayo maghanda. Kayo talaga. Tumawa naman si Alonzo. Ala, hindi naman po pwede yon. Kailangan meron at dapat mukha kang donya. At may ibabalita po kami sa'yo. Ano yon? Kinuha ni Sofia ang kamay ng kanyang lola at dinala sa tiyan niya. Lola, buntis po ako. Magkakaapo na po kayo sa tuhod. Tuwang-tuwa si Lola Erlinda sa nalaman. Natawa na lang silang mag-asawa. Lahat sila excited sa bagong parating na buhay. Kaya habang nagbubuntis, alagang-alaga siya ng kanyang lola. Parang naging 10 times pa ang lakas nito. Palaging inaalagaan ng sarili dahil gusto pang mag-alaga ng apo sa tuhod. Sigaw ni Sofia. Alonzo, kasalanan mo to. Galit na galit ako sa'yo. Sumpa ko, hindi ko na to uulitin. Namumutla, ngunit determinadong mahigpit ang hawak ni Alonzo sa kanyang kamay. Sorry mahal, huminga ka lang. Tulad ng sabi sa... Piniga niya ang kamay ni Alonzo ng ubod lakas kaya't napangiwi ito. Kasalanan mo to! Ikaw at yung pakyut mong mata at nakakainis mong dimples. Natawa ang nurse sa ilalim ng mask habang inaayos ang monitor. Normal lang yan, sir. Huwag kayong masaktan sa mga sinasabi niya. Lahat po ng lalaki sinisisi sa delivery room. Napangiti si Alonzo ng alanganin. Oo nga, binalaan niya na po ako nun pa. Papatayin niya daw ako kapag nanganak na siya. Lumingon si Sofia sa asawa niya. Huwag na huwag kang ngingiti sa akin ngayon, Alonzo. Pag nabuhay ako pagkatapos nito, hindi ko na uulitin. Okay, wala nang kasunod. Mabilis nitong sagot. Tutok lang tayo dito, malalim na hinga mahal. Nandito lang ako. Layuan mo ako! Singhal ni Sofia sabay sigaw muli nang tamaan ng isa pang contraction. Para akong pinupunit sa dalawa. Sa wakas, dumating ang doktor at may suot ng gloves. Ready na tayo! Sofia, ilabas na natin ang baby! Masamang tumingin si Sofia kay Alonzo habang hinihingal. Kapag hahawakan mo pa ako kahit kailan pagkatapos nito, babaliin ko yung braso mo. Hinalik ka ni Alonzo ang noo niya. Sige lang, pero isipin mo, makikita na natin si baby girl. Umungol si Sofia. Isa lang to. Walang kasunod. Seryoso ako. Push na, Sofia! Utos ng doktor. Ibinuhos ni Sofia ang buong lakas. Yumuko si Alonzo. Bumubulong ng mga salita ng suporta. Pinupunasan ng pawis sa kanyang noo kahit na ilang ulit na sinampal at itinulak sa sobrang sakit. Isang malakas pa, Sofia! Sabi ng doktor. Sumigaw siya. Mas malakas pa kesa sa lahat ng nauna at pagkatapos isang iyak ang kanyang narinig. Bumagsak si Sofia sa kama, naluluha at habol hininga habang inaabot sa kanya ng nurse ang sanggol na balot sa kumot. Nangilid ang luha niya habang inilapag ang sanggol sa kanyang dibdib. Diyos ko, ang liit niya. Lumingon si Sofia sa kanyang asawa, pagod at basa ng pawis ang mga mata. Galit pa rin ako sa'yo. Tumawa si Alonzo at marahang hinawi ang buhok niya. Okay lang, pero balang araw uulitin natin to. Ano sabi mo? Gulat niyang singhal. Para may kapatid si baby. Sagot ni Alonzo habang nakangiti. Sabi mo noon, gusto mo ng malaking pamilya, di ba? Umungol si Sofia. Hindi ngayon, Alonzo. Tanungin mo ako ulit, mga 10 taon mula ngayon. Hinalikan muli ni Alonzo ang kanyang noo. Maghihintay ako. Tiningnan nila pareho ang sanggol na nakapahinga sa pagitan nila. Huminga ng malalim si Sofia at sa wakas, ngumiti sa gitna ng kanyang pagod. Tingnan mo maglola. Natatawang sabi ni Alonzo sa kanya. Pinanood ni Sofia si Lola Erlinda na maingat na hinihele ang sanggol sa mga bisig nito. Matagal na rin niyang hindi nakikita ang kanyang lola na ganoon kasaya. May liwanag muli sa mga mata nito, may kapayapaan sa bawat kilos. Hindi niya inakala na darating ang araw na yon. Matagal na rin akong hindi humawak ng ganito kaliit. Mahina't malambing na sabi ni Lola Erlinda habang patuloy na hinihele ang sanggol. Pero hindi ko nakakalimutan. Parang kahapon lang, pinagtitimpla kita ng gatas tuwing umiiyak ka sa gabi. Natawa naman si Sofia.
Pasensya na po, Lola. Mukhang ikaw na naman ang walang tulog sa kaiiyak ng apo mo. Tumingin si Lola Erlinda sa kanya na parang kunwaring naiirita. Ako, hindi na ako madaling mapuyat. Pero kapag ganito kagandang kapalit, kaya ko pa. Salamat, Lola. Ani Sofia at bahagyang nanginginig ang boses. Hindi ko po yata nasabi ng maayos noon, pero salamat. Tumingin sa kanya si Lola Erlinda. Salamat saan, apo? Salamat po sa lahat, sa pagtitiis mo, sa pagmamahal mo po kahit galit ako, sa hindi mo pagsuko, kahit minsan hindi ko na maintindihan kung bakit mo pa ako pinipili. Malumanay niyang sambit. Lalong lumambot ang ekspresyon ni Lola Erlinda. Tumayo ito at marahang ibinalik ang sanggol sa kuna. Alam mo, Sofia, panimula ni Lola Erlinda, hindi ko ginawa lahat yon dahil gusto kong mapagod o masaktan. Ginawa ko yon kasi ikaw ang pamilya ko. At ngayon, pati ang apo ko. Ang pamilya, hindi yan perpekto. Pero totoo yan, hindi basta-bastang binibitiwan. Lumuluhang tumango si Sofia. Akala ko po noon wala akong pamilya. Pero ikaw po palang dahilan kung bakit ko natutunan ang ibig sabihin ng salitang pamilya. Hindi lang yung kasamang tumatawa sa masasayang araw, kundi yung nananatili sa mga araw na masasakit at parang lugmok ka na. Ngumiti si Lola Erlinda at pinisil ang kanyang kamay. At ikaw rin, Sofia, ang nagpapaalala sa akin na ang bawat sakit may bunga. Lahat ng luha may kapalit. Tingnan mo, isang maliit na anghel ang kapalit ng lahat ng iyon. Sabay silang tumingin sa natutulog na sanggol sa kuna. Ipinatong ni Sofia ang ulo sa balikat ni Lola Erlinda. Masaya siya na ito ang kanyang lola at nagpapasalamat siya sa Diyos na ibinigay sa kanya ang isang tulad ni Lola Erlinda. Ang kwentong ito ay nagpapaalala sa atin na minsan ang mga taong akala natin ay masyadong mahigpit, sila pala ang nagmamahal sa atin ng totoo. Tandaan din natin na okay lang na magalit, malito, umawala ng direksyon. Pero dapat handa tayong makinig, umunawa at magpatawad. Muli, eto po si Skylar Guro at sana may bago na naman kayong natutunan sa kwento natin ngayon. Maraming salamat po.